So yun guys, update ulit sa ating Alex lettuce in a cup. Okay, so mainit ngayon ng panahon. So iba yung talaga grabe init, no? So still nakakapagpag-grow pa rin tayo through Kratky method. Ayan pa rin ang ating Olmeti. Olmeti siya. So mayroon pa rin tayong Olmeti. So yan, no? So ito yung aking malapit na mag full grown. Iba full grown na, pero bahala na sila kung so yan sila. Hindi ko na nga nalilinis kasi mabilis sila nabibili agad kasi nga hirap makapagpag-grow. May mga growers din na nagpunta dito na bumibili sila sa akin, growers na sila, pero ako syempre small time grower lang. So yan, so punta tayo doon sa seedling. So na-amaze ako kasi sila grower na sila, but dito sila nabili. Pero syempre sa akin syempre kinakapos lang ng stocks. Ito na lang piso wifi ko nag-iisa. Kami may-ari naman niya kay Sir Caritel. Ito, may mga nakataob ay seedling po yan. Iba dyan, wala na akong laman. Magtatanim na ako ng panibago. Kasi nga po, ang bilis ng pacing. Ang bilis ng pacing. So, ganito siya. Yung seedling. Okay. So, ito, halos naubos na yung mga seedling ko dito sa baba. So ito na yung mga bagong tanim natin. Iba yan, makita nyo bago lang nagge-germinate. Okay, so kahit mainit, laban lang. Okay, so Olmeti yung akin, pero may mga yung bumili nga tayo ng solution kay Katanim ay may pre-seeds ng Rainy. So binigyan niya tayo ng Rainy. Mamaya papakita ano yung itsura ng Rainy. So siyempre sa ganito, cotyledon pa lang siya, so hindi natin siya ma-determine kung alin dyan yung Rainy. Pero dito sa medyo malaki ng konti, karamihan yan ay Olmeti. Okay, Olmeti. So mahilig ako sa Olmeti. Ayan. So yan. So yung Rainy ganito siya. Yan, Rainy. Iba yung ano niya dahon. Ito na may Olmeti. So magkaiba sila, para siyang round shape. No, parang clover type. Ito naman is medyo curly siya, yung ating Olmeti. So yan yung Rainy at saka Olmeti. So magka-mix sila. Ilang pirasong seeds lang naman yung pwede sa solution. So ito yung ating seedling area. Half seedling lahat. Okay, tapos may mga na yan, may malalaki. Ito na kasi yan, yan, maganda. Lumalabas na sila sa baso. Ito ay lahat ay Olmeti. Okay, nakakapagpag. May natira dong 4 na piraso na malaki sa dulo. So yan ano la, spare. So pakita ko lang sa inyo ano itsura ng aking greenhouse. So wag po tayong susuko, tanim-tanim lang. So still ayan po yung 4 na ano, medium size. Okay. Sobrang init talaga, pero somehow na-manage naman natin ito na makapag-survive yung ating mga lettuce. Makapagpag-grow pa tayo. Ayan, ang ganda niya ng tingnan. Sobra healthy po. No? So pagka inangat ho natin. Wow. So yun, so nakakapagpag-grow tayo. Okay, so minsan mayroon po kasi tayo mga bumisita dito, nakakatawa naman po, no, nakakatuwa din na parang siyempre yung comment nila, yung greenhouse mo masikip, shading, totoo may shading naman po talaga. So pero matindi po sunlight dito, tagusan yung hangin, no. So bakit Kratky? Yung mga tanong, pwede naman daw, bakit hindi pa daw nag-NFT daw maganda. Tama din naman, may mga point. May mga nag-ano pa sila na aeroponics, yung tower type, no? So sa akin naman po, syempre tight yung budget natin, ito lang po yung kaya kong i-provide. So kahit naman po gusto ko din mag-ganon. Tapos ito nga pala yung update sa aking mulberry, okay din po. Okay, nagsisimula na silang magdahon. So pero hindi po yan dyan ilalagay, ano lang po yan, pinapatubo ko lang, din ililipat ko lang siya sa lupa. So pinapadahon ko lang siya. So sa akin naman po Kratky kasi yung method na pinili ko, number 1 kasi busy akong tao. Siyempre may negosyo pa tayong piso wifi, so lagi tayo naalis. So syempre at least ito less ang monitoring ng Kratky compared sa ibang hydroponic system. So kasi sa iba kailangan na gradually o talagang araw-araw mo siya i-check. Ito hindi, pwede mong iwan eh, 'di ba? Pwede mo talagang iwan.
No, mainit man umulan, eh hindi naman masyado magbabago. Number 2, syempre pagka ganitong kainit, tapos hindi maganda yung position ng reserva mo like sa NFT, umiinit yun, nag-iiba yung pH, nag-iiba yung ano niya, content. So hindi na siya nagiging consistent dahil sa init. So may effect po yun sa halaman. So ito kasi kanya-kanya sila. Syempre insulated na to. Yung styro hindi siya umiinit basta-basta. Tsaka yung tubig niya sa loob, mas marami siyang tubig. Eh garantisado maliit yung ano, may mamamatay man syempre sa sobrang init sa taas ng temperature, pero hindi kasing grabe nung sa ibang system. Kasi nga po sa NFT kasi manipis lang yung tubig na dumadaloy sa pump sa tubo. Tapos mainit pa. So doon na nagkokos ng root rot, and then syempre magwi-wilted talaga, magwi-wilting. Tama din naman yung iba, may mga kaibigan po tayo from Pasay na growers na itong month ng April and May ang hirap mag-grow, ang hirap magpalaki ng lettuce. So nahihirapan sila mag-grow kasi sa sobrang init. Agree naman po ako doon. Pero syempre as proper caring, sumbaga sa atin, huwag tayong susuko. So dapat dyan number 1, may proper ventilation ka. Ito mali pa nga to. Although tagusan yung hangin, dapat may fan para nasisirculate man lang yung init o napapaltan yung hindi purong humid na talagang yung alinsangan na init nandoon sa loob ng greenhouse mo. Syempre nakaka-affect din yun. Hindi man mamatay yung tanim mo, mababansot naman po, no. Sumunod naman is syempre dapat puno o halos hindi naman totally puno, talagang abot yung level ng tubig do sa ugat ng inyong mga lettuce. Kasi minsan nalalanta, hindi na umaabot yung tubig o yung solution natin doon sa ugat ng lettuce. Kasi ano yan di ba, lettuce, coco peat, ugat, tapos solution. So hayaan yung dapat naabot ng solution yung ugat para may nutrient na pumapasok. Kasi pag hindi po umabot yung ugat do sa solution, malalanta po yan kasi wala na po siyang nakakain. Wala siyang nakukuhang nutrient. Siyempre, dahil mainit po ngayon, much better mag-foliar, mag-spray po kayo ng mag-misting kayo. Ang gamitin nyo din mas maganda yung solution nyo na rin. Kung ano yung solution nyo, spray nyo sa kanila para mayroon kayong leaf feeding tsaka root feeding, kasi nakababad na rin po siya sa tubig. So parang at least tumitibay din siya. Nakakatulong din po yung paggamit ng mga chelated iron. Pero ako hindi na po gumagamit. Basta sa akin kung ano lang po yung solution dito, tsaka yun din po yung pinag-spray ko, okay na. And then siyempre para tipid sa hapon o sa tanghali, kung masipag ka talaga mag-misting, so pwede naman po kahit ano lang, tubig. Sprayan nyo sila ng tubig para naman medyo maginhawaan sila. Kayo nga umiinom kayo ng tubig sa tao na uuhaw din. Hindi tayo pinaano din po ito, no. Siyempre nainit yung surface. Iba kasi yung sa ilalim nito, natural malambig yung sa ilalim na style. Pero yung ibabaw, kawawa naman yung mga lettuce natin. So yun. So sa akin ayan, no, kita naman. So buhay na buhay naman po sila. Nakita niyo naman po sa labas ay nakapagpabuhay tayo ng lettuce kahit na sobrang init. So doon lang po kasi ako parang syempre hindi ko po malaman kung ano yung masasabi kasi may mga nag-offer ng ganun. And then, 'di ba, sabi na latest yung kanilang setup, greenhouse, sila ay may NFT, sila ay may tower type, yung mga tawag dito vertical, no, na pagtatanim na yung naka-tower. So, ang nagtaka ako, nagsugudan sila dito sa akin one time, bumibili sila ng lettuce. Eh sabi ko, latest kamo. Yung iyong setup, napakaganda ng iyong NFT, napakaganda ng iyong aeroponics. O bakit dito kayo nabili? Kung kayo yung pala hindi sila makabuhay, no? Nagumami na sa amin yung So lahat po ng itinatanim nila ay namamatay, seedling pa lang patay, 'di ba? So nagwi-wilt na agad, nalulusaw, hindi sila makabuhay. Bakit? No, number 1 kasi ay syempre wrong choice of seeds, no? Wrong choice of variety. Baka naman yung variety na tinatanim mo hindi naman pang lowland. Pinipilit mo magtanim ng iceberg o kung ano man na hindi talaga pang highland yung variety mo, itinatanim mo dito sa panahon ng tag-init at sobrang init. Natural po yung succession nyo medyo maliit. Kasi nga po, hindi naman niya panahon yan dito. At hindi siya talaga para dito sa panahon na mainit at lugar na mainit na lowland na kagaya nito. So, choose your variety na kung saan mabubuhay siya sa init. Sa akin, ang example ko sa inyo is Olmeti. Number 1, subok na subok ko yan. Napakatibay sa init. Kita naman, no, nakakabuhay po ako.
Sumunod po is lalik. Yan, matibay din po yan sa init, lalik, no? So mahirap po talaga na yung variety nyo hindi pang summer, no? O hindi rin pang hindi pang lowland. So dapat alam nyo po yung variety na pwede po sa atin. So yan po yung ating update. So nakita nyo naman po yung sa labas ko, malalaki na, nakakapagpag-grow po tayo. So hindi po sukatan yung method, no? Dahil minsan tinatanong nyo, ay karat kill lang yan, mahina yan, mabagal yung paglaki dyan. O yun nga, mabagal. Doon ka nga sa mabagal nabili. Diba? Yun yung nakakatawa na part, no? Sila yung nagtatanim sa mga modern na method like NFT, aeroponics, pero saan sila nabili? Sa Kratky. So shoutout sa mga nakakaratky dyan. So ito, Siyempre ano nyo din, alamin nyo din yung magandang solution ninyo, no? So sa akin is powered by Kiss, yan, kay Katanim. So nasubukan ko na po yung iba, pero sa akin hindi po ako pa naninira ng iba, pero sa akin sa Kiss ko natagpuan yung mabilis na paglaki. So yun lang naman, wala ako ibang sikreto dito, wala naman pong kanya-kanya tayong solution. Kaya nga sabi nga ni Katanim, kung kontento na kayo sa inyong solution, yung stick kayo dyan. Pero kung nagtatry kayo na gusto nyong medyo tumibay-tibay, medyo potent, ito tested ko Kiss. So highly recommended Kiss. So yun, siya din nagbigay sa akin ng mga seeds. Karamihan dito bigay ni Sir Katanim, pero somehow kita nyo naman, buhay na buhay. So sana nakatulong po yung konting advice ko. So syempre mainit, kailangan ventilation. Ito tagusan, mahangin naman po dito kaya gumagalaw yan, no? Ventilation, tsaka para maiwasan yung pagkamatay, may proper ventilation, choose the right variety of seeds na pang summer na nabubuhay talaga sa mainit, kahit mainit yung temperature. At syempre yung magandang solution, no? Syempre yung akma para sa kanya at mabubuhay siya. Syempre number 4, magmi-misting kayo. Syempre hindi naman po ito perfect din yung setup ko. Hindi ko sinasabing hindi rin po ako namamatay. Namamatayan din po tayo ng tanim, kasi syempre walang matibay na halaman sa sobrang init. So sabing tama din naman sinabi ng taga-Pasay na yun, na mamamatay talaga yung ating lettuce kung sobrang init. Tama, I agree naman po ako doon. Pero syempre may paraan. Kung gusto natin magtanim, may paraan, kayang gawa ng paraan. So syempre mag-start ka muna, wag munang magtanim na sobrang dami. Try mo muna kung kaya makasurvive ng ilang piraso bago ka mag-mass pro. Ito yan, kaya nakapag-mass pro po ako. Okay, sige po, magpapala na pa. PC mo, gawa mo. Don't forget to subscribe. Salamat sa lettuce.